Nasa mga kamay na nila Robert ang mga titulo, nabawi na nila at ang pera din, at samantala sa tulong naman ng jowa ni Susan ay nagawang makatakas ang mag-ina. Gusto mang hulihin pa rin ni Robert itong si Bestie para singilin, ngunit pinabayaan na lang niya ito at binigyan ng pagkakataon para sa alang-alang sa kanyang anak. Nasa kay Robert pa rin ang pag-alala para sa kanyang anak, ngunit may pinaplalong din siya na ilayo ang bata kay Betsy sa oras na ito'y manganak. Samantala, ang mag-ina, Susan at Betsy, kasama na ang jowa ni Susan ay nagtatago sila at nagpaplano din ng masama sa anak ni Betsy. Tuloy na ginagatasan ni Susan itong si Betsy para makakuha ng pera kala Robert at balak niya na gamitin ang anak ni Betsy para sa pera. Habang sa kabilang banda, dumating na ang araw para isagawa ni Robert ang kanyang plano. Nagpatulong siya kay Gina, hinahanap nila saan nagtatago itong si Bestie. Batid ni Robert na sa mga oras na yon ang kanyang asawa ay nanganganak na. Nangyari na ang matagal na hinintay ni Susan, manganganak na itong si Betsy. Walang kamalay-malay itong si Betsy na may pinaplano itong si Susan para sa sanggol. Handa itong si Susan na ipagkalulo kay Robert ang bata para makakuha siya ng pera at ginawa na nga niya ito. Tinawagan niya itong si Robert at tinuro niya saan itong si Betsy nagtatago. Ngunit itong si Gina ay gusto niyang utakan itong si Susan kahit sinabi niya sa kanyang ama kailangan umano nilang magsama ng mga parak para sa ganitong paraan ay masiguro nila na mahuli na umano itong si Susan at Betsy. Nawala ng malay itong si Betsy habang siya'y nanganganak at kinuha naman ni Susan ang bata. Nadatnan nga ni Robert at Gina itong si Betsy, pero ang sanggol ay wala na sa tabi ni Betsy. Nasa kay Susan ang sanggol. Handa niyang ibigay ito kay Robert pero may kapalit ang malaking halaga. Antabayan ninyo susunod kong update. Daghang salamat sa pagtanaw. Ayaw kalimti, pag-subscribe sa diri.